Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Pagkatapos ng Olympic Qualifying Tournament o OQT, ipagpapatuloy ng Gilas Pilipinas ang kanilang kampanya sa 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers sa Nobyembre, kung saan naghahanda si Head Coach Tim Cone para sa matinding pagsusubok. Maglalaro ang Gilas sa bansa sa susunod na FIBA International Window, kung saan makakatapat nito ang Tall Blacks ng New Zealand sa Nobyembre 21 at ang Hong Kong naman sa Nobyembre 24. Nagbabalik ang Gilas pagkatapos umabot ng semifinals ng OQT, subalit nagbabala si Cone na mahirap ang makakalaban nila, lalong-lalo na ang New Zealand na maganda ang ipinakita din sa kanilang OQT. Nanalo din ang Tall Blacks laban sa Croatia 90-86 sa Greece at nasa number 121 sa FIBA rankings, mas mataas pa ng 2 pwesto kumpara sa Georgia na tinalo ang Gilas ng 2 puntos sa kanilang OQT. Sinabi ni Cone na matatangkad ang players ng New Zealand, hindi naman daw dahil may mga 7-footers, kundi karamihan ng players ay nasa 6'8 hanggang 6'9 ang mga forward at nasa 6'5 hanggang 6'6 ang guard. Nakalaban na ng Gilas ang Hong Kong sa FIBA Asia Qualifiers, kung saan nanalo sila noong Pebrero sa score na 94-64. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Patuloy ang pagtaas ni Filipina tennis star Alex Ayala sa Women's Tennis Association o WTA singles ranking, kung saan nasa number 155 na ito. Ang 19 anyos na si Ayala ay tumalon ng 7 pwesto mula sa number 162 nitong simula ng buwan, kung saan kinapos lang ng isang panalo para makapasok ng Wimbledon Championships main draw. Noong Mayo, nasa 157 ang pwesto ni Ayala. Sa Wimbledon, nanalo si Ayala sa first qualifying round laban kay Jessica Ponce ng France 7-6 to 6-4 at sunod kay Tamara Zidansek ng Slovenia 1-6, 7-6 at 6-3 bago siya natalo sa quarter-finalist na si Lulu Sun ng New Zealand 7-6, 7-5. Magbabalik aksyon si Ayala sa susunod na linggo, kung saan lalahok siya sa W100 Victoria Gasteiz sa Espanya, kung saan siya ay seeded 5th sa $100,000 International Tennis Federation o ITF event. Makakatapat ni Ayala sa opening round si Dutch qualifier Lian Tran, habang makakatambalan niya si Estelle Casquino ng France sa women's doubles. Makakalaban naman ng dalawa sina Carolina at Jimena Gomez ng Espanya. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpahiwatig ng kumpiyansa si Philippine Olympic Committee o POC President Bambol Torrentino na may tsansa ang mga Pilipinong atleta sa Paris Olympics sa susunod na linggo, at naniniwala ito na malalagpasan ang nalikom na medalya mula sa Tokyo Olympics. Sinabi ni Tolentino ang kanyang pagtatansya ay base sa kalidad at dami ng mga atletang nagkwalipika sa Olympics. Noong Tokyo Olympics, nakapagpadala ang Pilipinas ng 19 na atleta at nanalo ng 1 ginto, 2 pilak at 1 tansong medalya. Ngayon sa Paris, may 22 Pilipinong atleta ang kalahok sa 9 na sporting events, kasama na ang 4 na nakakuha na ng medalya at 7 nagbabalik na Olympians. Base sa pinakahuling schedule, ang rower na si Johnny Delgaco ang unang Pilipino na sasabak sa women's single sculls heat events na mangyayari sa umaga ng Hulyo 27.
Ang two-time world champion gymnast na si Carlos Yulo ay nakatakda namang sumabak sa all-around qualification sa kaparehong araw makapananghali, habang si Tokyo Games bronze winner Yumir Marshall ay bubuksan ang kanyang kampanya sa hapon. Bukod sa mga nabanggit na atleta, ang mga sasabak din sa kompetisyon ay sina pole vaulter EJ Obiena, hurdlers Lauren Hoffman at John Cabang, boxers Ira Villegas, Nesty Petesio at Hergy Bacyadan, fencer Samantha Katantan, gymnast Emma Malabuyo, Levi Rivivar at Alea Finnegan, judoka Kiyomi Watanabe, swimmers Kyla Sanchez at Jared Hatch at weightlifters John Siniza, Elrin Ando at Vanessa Sarno. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.